Ang paglitaw ni Panginoong Nrsimhadev. Napaka-instruktibo ng kwento tungkol sa labanan ng mga ateista at mga makadiyos. Ang kwento ni Prahlad Maharaj ay laging totoo. Palaging may labanan sa pagitan ng ateista at makadiyos. Kapag ang isang tao ay naging makadiyos o Krishna conscious, makakakita siya ng maraming kaaway dahil ang mundo ay puno ng mga demonyo. Hindi lamang ang mga deboto ni Krishna, kundi si Krishna mismo, noong siya ay bumaba sa lupa, ay kinakailangang pumatay ng napakaraming demonyo. Kahit ang kanyang tiyo, kapatid ng kanyang ina, na si Kamsa, ay nagnanais siyang patayin. Tuwing may ipinapanganak na anak si Devaki, agad itong pinapatay ni Kamsa dahil hindi niya alam kung sino sa mga ito ang magiging si Krishna. May hula kasi na ang ikawalong anak ng kanyang kapatid ang papatay sa kanya. Kaya pinatay niya ang lahat ng anak. Sa huli, si Krishna ang isinilang at hindi niya ito napatay. Bagkus si Kamsa ang pinatay ni Krishna. Saan ka man pumunta sa material na mundo, sa Brahmaloka man o sa Pataloka, haharapin mo pa rin ang kamatayan. Iyan ang totoong problema. Sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita, ang tunay na problema ay kapanganakan, kamatayan, pagtanda at karamdaman. Sinubukan ni Hiranyakashipu na lutasin ito sa material na paraan, pero hindi iyon posible. Kaya't sa pamamagitan ng maraming kondisyong negatibo, pinilit niyang maging immortal. Hindi ako mamamatay sa lupa o sa himpapawid o sa tubig. Hindi ako mapapatay ng anumang sandatang gawa ng tao. Akala niya'y naisahan na niya ang kamatayan. Ngunit si Krishna sa kanyang katalinuhan ay pinatay siya nang hindi nilalabag ang mga pagpapalang ibinigay ni Lord Brahma. Halimbawa, gusto ni Hiranyakashipu na hindi siya mamatay sa araw o sa gabi. Kaya pinatay siya ni Panginoong Nrsimha sa takip silim na hindi araw at hindi rin gabi. Gusto rin niyang hindi siya mapatay sa lupa, tubig o hangin. Kaya pinatay siya sa kandungan ng Panginoon. Ayaw din niya mapatay ng sandata. Kaya pinatay siya ng gamit ang mga kuko ng Panginoon. Kung nais nating umunlad sa espiritual na buhay, kailangan nating sundan ang mga mahadjana o mga dakilang personalidad. Sila ay nagpapakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Si Narada Muni, isang sikat na banal na mga awit ng pangalan ng Diyos. At si Lord Shiva, nandiyan din si Kapila, ang anak ni Devahuti. At higit sa lahat, si Prahlad Maharaj, isa sa ating mga guro sa disciplic line of succession ng kaalaman. Hindi natin kayang imbentuhin ang landas tunay sa relihiyon, gamit lamang ang ating isipan. Dahil napakaraming iba't ibang kasulatan at filosofiya, bawat pilosopo ay may kanya-kanyang opinyon. Kaya paano natin malalaman ang tunay na daan ng relihiyon? Itinuturo sa kasulatan, sundan ng yapak ng mga dakilang personalidad. Isa si Prahlad Maharaj sa kanila. Si Prahlad Maharaj ay pinanganak sa pamilya ng isang demonyo. Ang kanyang ama, si Hiranyakashipu, ay isang dakilang demonyo. Tinawag pa nga siya ni Prahlad na pinakamagaling sa mga demonyo. Makikita sa mga kwento kung paano inutusan siya ng ama. Anak, gawin mo ito. Sabihin mo sa akin ang mga pinakamahalagang bagay na natutunan mo. Ngunit ang sagot ni Prahlad ay, ama ko, pinakamahusay sa mga demonyo. Iniisip ko na ang pamumuhay sa makamundong paraan ay parang pagbagsak sa isang madilim na balon. Kaya't dapat ko itong talikuran at magtungo sa kagubatan
upang sumilong kay hari. Nagalit ang ama niya sa mga salitang ito, kaya laging may alitan ang ateista at makadiyos. At ang mga makadiyos ay hindi kailanman susuko sa ateista kahit pinahirapan siya ng kanyang ama sa maraming paraan. Hindi kailanman nalimutan ni Prahlad ang pag-awit ng Namo Bhagavate Vasudevaya Nama. Hindi siya kailanman lumimot, kaya dapat tayong matuto mula sa kwento ni Prahlad. Kahit nasa gitna ng panganib, huwag nating kakalimutan si Krishna. Ililigtas niya tayo. Haribol.